Why are green spaces important in cities? So tinanho natin kung bakit. Cities are often plagued by poor air quality and higher temperatures compared to their natural counterparts, a phenomenon that as the urban heat island effect. Green spaces play a crucial role in mitigating these issues. Trees and plants absorb pollutants and carbon dioxide, improving air quality. So yun, for today's video ay pag-uusapan ho natin yung green spaces and greeneries, no, na makikita ho natin within the city. Kita nyo yan sa bintana. So ipakita ko sa inyo kung ba't ako natutuwa. Like for example, natutuwa ako every time na ako nag-check in sa mga apartment or sa mga hotel and condominium staycations, na talagang ako'y natutuwa na makikita, makadungaw sa mga balconies and viewing deck or sa mga roof deck para makita ko yung mga high-rise buildings, no, and high-rise structures sa isang city na nagbibigay din ng view sa isang city skyline. So ngayon, iba naman tong view na makikita ho natin. Ito, green spaces, greeneries, no? So napakatuwa. Kaya yun, sinabi ko lang, tinignan natin sa Wikipedia muna bago ko lalabas dito para manood, no, yung green spaces na to. So ano siya, yan na nga, bali mahalaga ba talaga, how important it is, no, to have greeneries within the heart of the city, no, sa urban areas. So dito sa Davao City, alam niyo naman ang Davao City is tayo, no, napakalaki ng land area ng Davao City. So Davao City is the largest city in the Philippines in terms of land area. So kahit pa sabihin natin na parang nasa mga 3/4 is ano siya, no, mga bulubundukin, highlands, or sabihin natin highlands, yes, bulubundukin or hilly or something like ano siya, mga kagubatan po talaga siya, no, mga rainforest pa siya sa mga untouched, no, na area. Pero may mga nagmamay-ari na rin siguro yung iba, no, except lang siguro dun sa maya na paanan ng bulkang Mount Apo sa unahan pa ng barangay Sibulan, the Toril District. So ngayon, bali makikita ho natin naman sa sa mapa din, no, i-Google Map ho natin, i-Wikipedia, na ang Davao City is napakalawak, napakalapad na rin ng namin, urban ng urbanization, no, napakalawak na din. So sa urban area dito sa Davao, we have meron kami ditong Bunawan District, Buhangin District, meron kaming Agdao District, meron kaming Poblacion District, Matina District, yun, Talomo District. So marami kami. So yung 5 na yun, tsaka Toril District, no, hindi pwedeng isama yun sa urbanization, kasama yun, no, sa wide urbanization namin. Tapos yung din, Kalinan District, tsaka Kalinan District, and some part lang sa Kalinan District kasi malaking portion ng Kalinan ay medyo rural areas. And some part din, malaki din ang parte ng Tugbok District na ganito, rural areas ng mga kakahuyan, mga kagubatan, mga prutas, ha. Oo. So ngayon, nakikita ko dito sa Davao City na napakaganda talaga kapag may mga punong kahoy kasi fresh air ho talaga siya. Talagang mararamdaman mo yung kahit tanghaling tapat ngayon, ha, wait lang, ha. Alauna, imedya na ng hapon. Pero kita mo naman yung yung natirik ng araw, 'di ba? Napakaganda ng yung papawid ng na atmosphere, napakalinaw, 'di ba? So walang harang ni haring araw. So talagang diretso yung tirik ng araw sa kalupaan. Pero kapag andito ka sa surrounded ka by plants and trees, gaya nito, napakasarap ng iyong malalanghap na hangin. Ang ganda sa balat ng dadapo, no, sa iyong balat, no, na hangin kasi nga dahil oxygen, carbon dioxide. So carbon dioxide ay kinukuha, inaabsorb ni mga halaman at mga kakahuyan. Tapos ginagawa nila itong oxygen. So yun, ang sarap ng hinga natin dito, napaka-presko, napakahayahay. Kaya yung mga tenant na nakatira ho dito malapit sa area na to dito, sa mga nakakuha ng unit dito, so napaka-blessed nila kasi itong land area na to dito, itong lote na to in particular ay hindi pa ginawa ng ginamit ng may-ari, no, hindi pa tinayo ng gusali or hindi pa niya naibenta sa mga mga negosyante, no. So napapanatili pa rin ito ang napakagandang klima sa lugar. Ang ganda, presko ng hangin.
Pwede ka dito mag-exhale, inhale. Kahit pa sabihin natin dyan sa may Buhangin Buhangin Highway na yan or Buhangin Avenue na dati naman ay kinikilala siyang Quiñones Avenue. Ano yan, main road yan, no, ng Buhangin, Purok 5 Buhangin. Pero hindi mo makikita na may usok, hindi mo mararamdaman na may usok or wala kang maaamoy na usok, no. So walang pollution masyado kasi may mga dahon, di ba? Napaka-green ng mga dahon. Talagang ina-absorb niya. Talagang hinaharang niya ang mga carbon dioxide at ginagawa niyang oxygen, at yun na yun nalalanghap natin ngayon at this very moment, no? So ngayon, may mga syudad naman ako napuntahan sa Pilipinas na mga highly urbanized cities. So from the word highly urbanized, no? So talagang malawak din ng kanyang urbanization, tapos maraming tao, no? So yun, ang number 1, Iloilo City, di ba? So napakaraming establishments, kahit pa sabihin natin na hindi naman sila kagaya sa Cebu, sa Metro Manila, na mayroong mga skyscrapers na napakadami na mga high-rise buildings. Pero kung pag-usapan natin ang urbanization, lawak ng kanilang urbanization, actually halos lahat talaga ng lugar sa almost 100% sa Iloilo City is siya, urbanized. Hindi kagaya sa Cebu ba na parang nasa mga 10 to 20% lang ang urbanized, tapos 80% bundok na, no. Yan na yung mga tops, yan na yung mga Trans Central Highway, Sirao, o kano pa mga lugar ng mga Bosay area. So marami pa ring lugar sa Cebu na medyo hindi pa talaga siya na commercialize. So sa Davao City ganun din, no. So hindi rin, nasa mga 3/4 lang, no. I mean nasa 1/4 lang yung namin dito, yung aming na urbanized na lugar na land area, which is yun na yung coastal area, kasi yun na nga yung parang medyo low-lie area, no, parang mababang bahagi. Tapos pero ang Iloilo City, talaga siya, talagang buong syudad halos urbanized na. May mga establishment, factories, may mga bahay, no. Tapos yun, kaya mainit yung lugar nila. Pero kung makikita ho ninyo, pagka sisilong ka lang sa lilim ng kanilang mga park, ng kanilang mga streets, mga kalye, mga diversion roads, ang ganda kasi ang dami makikita ang kahoy, no. So talagang mare-refresh ka pa rin. Talagang hindi mo masabi na nasa lugar ka na syudad, na napakalaking syudad, na napakainit, kasi mararamdaman mo pa rin yun na parang nasa province feels pa rin siya. So very good sa Iloilo City kasi hindi napabayaan yung nila, yung kailang tawag nito, yung greeneries, no, yung environment talagang i-balance, no. So highly urbanized city, malawak na urbanization sa lugar, pero meron ding mga greeneries, mga kakahuyan, mga bulaklak, flowers, plants, at kung ano pa ng mga talagang mga kahoy na magbibigay lilim sa mga taong naglalakad at nagpapahinga, tumatambay. So dito naman sa Davao, ganun din, no. So sa mga kahit hindi na itatanong, sabihin ko na lang na Duterte talaga, din sila, no, advocates din sila pagdating sa environmental. Sila, makakalikasan, ibig ko sabihin, by nature ho sila. So anything na nakasira ng kalikasan ay talaga nilang mahigpit nila yan na tinututulan. So parang naniniwala sila lagi sa kasabihan sa kanta ni Asin na hindi naman talaga masama ang pag-unlad kung hindi rin naman talaga ito nakasira ng kalikasan, parang ganun. So kailangan balanse. Unlad tayo ng walang sinasagasaang mga kalikasan. So yun lang. So share ko lang yung aking thoughts, no. Morning thoughts to dapat, pero hapon na tayo. Kumbaga tinanghali tayo ng gising, sobrang dami natin pinuntahan, no. Sarap ng hangin, grabe. So I feel blessed, no, and grateful. Dahil within the city of Davao, marami tayong na-expect. Meron pa rin tayong malalanghap na ganito kapeskong hangin. Within the heart of the city, business district dito na area. Yan, commercial, puro mga Jollibee, McDonald's, basta. Tas ito, mga BPO, yung gusali na yan, mga teleperformance ba yan? Teleperformance. Ay hindi, tawag na ito. Flat World, no? Yung area na yan. Tapos dyan sa baba, basta maraming mga high-rise buildings dyan. Merong mga condominiums, sa Ayala Business District, no. But still, pag dito ka na area na unit, talagang mararamdaman yung preskong hangin. Kahit dyan sa ilalim ng tulay, 'di ba, sa mga taga Davao, familiar niyo tong lugar na to dito sa may Dacodaw Bridge. So ang ganda dyan sa ilalim, talagang mararamdaman yung presko ng hangin. Kahit pa daanan talaga siya, main road, main thoroughfare. Taas, ilalim, baba, gilid, left side, east, west, south, north, gano'n, no. So talagang mararamdaman yung yung mga direksyon na yon, lahat may mga kalye, may mga sasakyan talaga. Super busy ang area na yan, intersection Kaya nga merong tulay, merong flying over. Kasi sobrang busy sa area na yan. Talagang lahat ng direksyon ay may mga dumadaan. Pero pag nasa ilalim ka ng nung parang park na maliit, mini park lang nila, parang Candelaria Park yata na may police station. Ang ganda ng hangin pa rin, presko, mararamdaman mo talaga.
na kahit nasa city ka, feeling this pa rin tayo kasi ito, preskong hangin. Yan lang, anong masasabi nyo? Taga saan ka ba? Ikaw ba taga Cebu? Ikaw ba taga Iloilo? Ikaw ba taga NCR, Metro Manila? Ikaw ba taga Metro Angeles? Taga Central Luzon? Huwag na isali ang Baguio kasi maganda talaga ang klima ng Baguio. Pero polluted na rin ang Baguio, no? Hindi na rin ganun ka-healthy ang kailangan air quality index kasi maraming sasakyan talaga. Malamig lang ang klima talaga kasi highland sila, no? So yun, if you're from Iloilo, if you're from Bacolod, if you're from Cebu, if you're from Metro Manila, if you're from Central Luzon, Metro Angeles, if you're from Metro Cagayan de Oro City, if you're from Metro Davao, if you're from Metro Botswana, so let me know in the comment box. If you're from Metro Zamboanga, let me know kung kumusta yung yung inyong air quality index. Maganda ba, mataas ba? Ibig sabihin na livable city pa rin ba yung lugar ho ninyo maliban sa may mga pagkain, available na mga trabaho, maliban sa napaka-accessible lang yung lugar gawa nung merong taxi, grab, tuk-tuk at kung ano pang mga means of transportation. Livable city ba yung lugar ho ninyo dahil meron bang mga greeneries and mga green species gaya nito? So let me know in the comment box, and that's all for today's video. Napag-usapan na natin counting topic lang, no? So kumbaga it's a morning thought na hindi kasi kagabi dumating ako dito, siyempre gabi na dumating, so hindi ko ito natingnan dito, hindi ko na-check kung anong window view ho natin. So ito pala siya, kahoyan, no? So sabi ko parang ayos to, maganda. Kahit siya, actually hindi na ako nag-aircon, sa totoo lang, hindi ko ginamit yung aircon magdamag, siguro dahil gabi, pero wala hindi ako mas magkakaroon ako ng quality of sleeps kapag air conditioned, fully air conditioned. Pero kagabi ang galing kasi hindi ko na turn on yung aircon, no? Nakatulog ako, tapos nagising ako talaga for 8 hours talaga yung tulog ko. So sobrang super bilis, no? Talagang sabi ko, kaya naman para yung napaka-presko kasi at lamig pala ng klima dahil sa nasa gilid tayo ng green spaces, no? Lote na may maraming mga punong kahoy. And that's all for this video. Thank you for watching. Let me know in the comment box, no? So sana may mag-response sa aking mga katanungan. Bye bye and ingat. Have a good day.